Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, ang pag-uusapan natin mga kaibon, yung naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, anong paraan daw ba pwedeng parisan ang napakatapang na hen? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung anong paraan pwedeng parisan ang napakatapang na hen? Alam nyo mga kaibon, kung meron talaga kayo dyan sobrang tapang na hen sa ibonan po ninyo, ang hirap na po niyang paamuhin. Dahil po kapag sobrang tapang ng hen, ugali na po nila yan. Talagang naging ganyan na po talaga siya, sobrang tapang. Kaya po ang hirap-hirap po niyan parisan mga kaibon. Magbibigay ako sa inyo ng konting idea kung ano ba yung mga step na ginagawa ko kapag nagpaparis tayo ng kak sa sobrang tapang na hen mga kaibon. Unang step na ginagawa ko mga kaibon, bago ko po yan ilagay sa breeding cage, papaliguan ko po yan ng sabay. Yung basang-basa po silang dalawa. Kapag hindi po yun na nagpares, kapag natuyo na tapos hindi nagpares yung dalawa, tatanggalin ko na po ang nest box doon sa breeding cage. Ang papaliguan ko na lang po dyan, yung hen na lang. Yung kak, hindi ko na po yan papaliguan. Ang hen kasi kapag sobrang basa na yan, tapos yung kak tuyo mga kaibon, ang hen hindi na yan makakapanghabol. Hindi na rin yan matutuka. Kung medyo agresibo yung kak na nilagay natin, lalapit yan doon sa hen hanggang matuyo yung hen, magkatabi yung dalawa dahil hindi manunuka yung hen dahil sobrang basa. May mga pagkakataon sa ganyang paraan na nagkakasundo, nagbaband yung dalawa mga kaibon. So yan po ang step na ginagawa natin na pangalawa. Pangatlong step natin, kung hindi doon sa una, hindi sa pangalawa, hindi sila nagpares, ito na po ang pinakanghuli na ginagawa ko dyan. Tatanggalin ko na po ang nest box, tatanggalin ko na rin po ang perch, yung tungtungan po nila. Ang hen kasi mga kaibon, sobrang territorial yan. Kapag lumapit doon sa nest box yung kak, hahabulin niya ng hen dahil nga territorial siya. Kapag naman dumapo yung kak doon sa perch, dahil nga territorial ang hen, tutukain po niyan ang paa mga kaibon. Doon ako naaawa sa ganong senaryo. Kaya po, ang ginagawa ko, pangatlong step, pinakanghuli na paraan. Tinatanggal ko na po ang nest box, tinatanggal ko rin po ang perch. Ngayon, ang pinakang magiging tira doon, talagang cage na lang. Sa ganyang kasing paraan, wala nang magiging teritoryo ang hen dahil wala nang perch, wala na ring nest box. Sa ganyang klase ng paraan, minsan kapag halimbawa nasa lapag yung kak, may mga pagkakataon na lalapit ang hen dahan-dahan hanggang sa magkakaroon na sila ng konting band mga kaibon dahil wala nang teritoryo po yung hen. Nandyan na lang, cage na lang talaga. Meron na akong naging content niyan, sobrang tagal na noon. Nagsimula pa lang tayo mag-vlog. Meron na akong naging content niyan na naging epektibo naman yung ganong senaryo na ginawa natin sa pagpapares. Nagpares yung dalawa hanggang sa nilagyan na natin ng nest box, binalik natin yung perch hanggang sa nagkaroon na sila ng inakay. So yun ang pinakanghuli mga kaibon na ginagawa ko. Kapag dyan sa panghuling yan, hindi pa rin talaga nagkasundo, ang hirap na po niyan mga kaibon. Hahanap na lang tayo ng ibang hen mga kaibon dahil kahit ako hindi ko na rin alam kung ano pa ang dapat nating gawin. Dahil yung dati na naging content ko regarding sa ganito na nagpares ako ng ganitong sobrang tapang ng hen, yun na rin ang pinakang last option ko. Pinag-aralan ko na lang yun ng mabuti na tanggalin ko yung nest box, tanggalin ko yung perch dahil nga territorial hanggang sa yun, nagband naman sila. Pero kung hindi pa sila doon nagband, wala na rin akong magagawa. Papalitan ko na lang yung hen mga kaibon. Dahil talagang ugali na talaga niya yung sobrang tapang.
Ngayon, alam nyo na kung ano yung mga step na ginagawa ko sa pagpapares ng sobrang tapang na hen. Bibigyan ko naman kayo ngayon mga kaibon ng konting paalala. Kung meron kayong sobrang tapang na hen, dapat po ang ipapares ninyo sa ganyan matured na cock. Huwag kayong magpapares ng bata mga kaibon. Dapat po matured na cock, mas maganda kung proven cock na mga kaibon. Nangyayari kasi ang pagiging matapang ng hen, ang pagiging yung habulan nilang ginagawa, dahil kung ready to breed ang hen, tapos dumidi pa na yan, ayaw patungan ng cock, hahabulin talaga ng hen yan mga kaibon. Pero kung meron kang proven cock, kapag dumi pa yung hen, baka sakaling pumatong, tuloy-tuloy na yan. Pero kung bata po ang ilalagay ninyo, kapag binukang pakpak, walang pakialam yung cock na bata na nilagay ninyo, talagang hahabulin yan. Sa ganito rin klase ng hen mga kaibon, kapag nagpapares kayo, dapat binabantayan po ito. Hindi po ito biro. Dapat po binabantayan po ninyo to. Dahil sa sobrang tapang niyan, kayang-kaya pumatay ng kakyan mga kaibon. Mas maganda kung nakikita ninyo na naghahabulan, pwede ninyong maawat. Ang mahirap lang yan, iniwanan po natin, pagbalik natin patay na yung kak. So nakakalungkot ang ganon. Dahil sa sobrang tapang po ng hen, kayang-kaya po niya pumatay ng kak mga kaibon. So yun lang po. Doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan ninyo. Yung step na mga tinuro ko, pwede nyo yung sundan, pwedeng gawin. Pero kung hindi pa rin mag-improve, wala na po akong magagawa mga kaibon. Dahil hanggang dyan lang din po ang alam ko kapag nagpapares ako ng mga kak sa sobrang tapang na hen. Sana po makatulong kahit papano. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.